kapayapaan ng mabuting paglalakbay ang ina natin mga Pilipino. Palampakan natin ang mahal na ina at Panginoon na natin nakakiyang at pagmamahal sa atin. Para sa ating pagninilay, avoid bashing. Avoid bashing. Promote loving. Avoid bashing. Promote loving. Iwasan agad-agad ang panghuhusga. May mga pangyayari sa ating buhay na kapag hinusgahan na ng tao, wala na siyang magagawa, kundi ang manahimik na naman. Kapag tayo nanguhusga, ang tao ay wala ng panahon o paraan upang lumago pa. Katulad na lamang, yaman din lamang na nagtitrend ngayon ang FIFA World Cup, Olympic Qualifying Tournament. Kung nabalitaan natin kagabi, oo, natalo ang Pilipinas laban sa Brazil, pero napakaganda ng kanilang nilaro. Compare noong dati pa, nung pumasok sa settings at maraming nakakilala sa magalingan ng bawat isa. Yun nga lamang, kapag hindi tayo nagtitiwala, kapag tayo nang babash, ang nakakalungkot na pangyayari, ang tao ay wala ng panahon para patunayan ang kanyang pagkatao. Oo, magaling si Coach Tinko. Yun nga naman, binash si Coach Chot Reyes. Marami na siya naman siyang napatunayan, mga series of championship sa larangan ng basketball. Oo, meron din naman siyang kailangan, pero sobra naman ang pambabash sa kanya. Huwag naman sana ganun. Wala na rin siyang nagawa, nag-resign na, at ang dami pa rin ng babash sa kanya. Ikaw kaya, kung ikaw ang ibash, may iba't ibang klaseng pangbabash. Bash means to strike violently. Mga masasakit na salita na ibinabato sa iyo. Sinisiraan ka, pinabash ka. Usually, ang pangbabash ngayon ay nangyayari sa social media. Kapag may post na hindi maganda, ay binabash na. Mga comment na hindi magaganda, hindi naman alam ang tunay na storya. Tulad ngayon sa Ebanghelyo, si Jesus umuwi sa kanyang sariling bayan. Nagturo siya sa sinagoga o sa templo. Magaganda naman ang kanyang sinasabi. Wala namang nasasama. Pero sa kanyang pagtuturo, may sama ng mga indidero. Saan natutunan niya yan? Paano siya nakagawa ng mga miracles, mga milagro, mga kababalaghan? Karpentero lang naman yan. Alam natin, kilala natin kung sino mga magulang yan, kaya mga kapatid. Binash nila si Jesus. Ayaw nila silang paniwalaan. Kaya gusto pa ni Jesus na magturo pa sa kanila. Gusto pa ni Jesus na magpagaling pa ng mga maraming may sakit. Pero wala siyang nagawa dahil ayaw nilang maniwala. Mga kapatid, sa ating pananampalataya, may mga panahon na binabash din natin ang Panginoon. Ito yung mga panahon na ayaw o tinatamad tayo magsimba. Ito yung mga panahon na pinagdududahan natin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan o minsan sinisisi natin ang Diyos sa mga problema na ating pinagdaraanan. Pero kung ayaw, gusto ka ng Diyos na tayong tulungan, pero kung ayaw natin siyang paniwalaan,
ay wala kang magagawa ang Diyos. Ang paalala sa linggong ito, sa Diyos maniwala, sa Diyos magtiwala, upang matanggap natin ang Kanyang pagpapala. At upang gumanda din ang ating relasyon sa bawat isa, huwag agad-agad panghusga. Huwag agad-agad natin husgahan. Pairanin ang pagkakaunawaan. Nakagawa man sila ng kasalanan sa iyo, mukha man siyang manggaganto o manloloko, kaya mo kayo magkakilala. Malay mo, para wala kayo sa isa't isa. O kahit sa pamilya, mas kilala natin ang ating kapatid, tatay o nanay. Alam natin ang kanilang baho, alam natin ang kanilang kahinaan. Pero huwag ka naman sanang chismosa. Kaya mo silang umasenso, magsuportahan sa bawat isa, magsuportahan imbis na maghinahan. Muli mga kapatid, avoid bashing, promote loving, sa Diyos maniwala, sa Diyos magtiwala, upang matanggap natin sa Kanya ang nararapat sa ating pagpapala. Amen. Tabayin po ang lahat.